I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga Beshwa, mga Pilipino at OFW. Hello. But anyway guys, si Bongo, no, pagkatapos nung nagsalita at ibinunyag ni Garma na si Digong ang nagfunding dito po guys sa War on Drugs, which is ang EJK, no. Siya po ang nagfunding. Ika nga reward system. So dahil dyan mga kababayan, ang sinabi ni Bongo, wala daw na walang reward system. Tingnan nyo, to do deny. Pero si Garma, talagang yung affidavit niya, very clear at legit at totoong-totoo, no? Mula sa puso niya. At isiniwalat niya at itinuro niya ito si Bongo at ayong dating Pangulong Digong. O, di ba? Siyempre, pag nasakuti ka, to do deny yan. Yun lang ang very common words ng mga taong may involvement sa mga gumawa ng katarantaduhan, di ba? Dahil dito, basahin ko uli. Although napanood natin ito, basahin natin. Ang sinabi ng Pilipinas Today, okay? Sa ginanap ng pagdinig ng House Quad Committee nitong nakaraang linggo, tinukoy ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO ang isang Peter Parungo na di umano nagsilbing caretaker ng mga pundo na nanggagaling kay Senator Christopher Bongo na ginamit umano sa operasyon ng Special Task Force ni Lieutenant Colonel Edelberto Leonardo na sa pagligpit ng mga pinaghinalang drug personalities sa kasagsagan ng drug war nooy Pangulong Rodrigo Duterte. No, 'di ba? See? Yan na ano sila guys, na real talk sila doon sa affidavit ni Garma kasi totoo yun. Totoo yun. Naniwala ako kay Colonel Garma kasi doon sa sinabi niya, tell the truth, no? I will set you free. That is a very biblical, no? At nakonsensya siya. Hindi niya na kayang itago pa yung katotohanan. Dahil alam po natin ito, isa sa pinagkatiwalaan ni Digong yan. Si Garma na kung totoo yung sinabi ni Muntol po, dating ex-girlfriend ni Digong yan. At matagal na yan guys na naka-assign sa Davao. At kilalang kilala niya si Digong at ang kanyang pamumuno. O diba? Na-assign ba sa PCSO yan kung hindi kay Digong? Natural. Alam na alam niya ang kalakaran. Pero yung mga ibang, yung affidavit niya, pagdating sa War on Drugs, sa EJK, may bayaran talaga, no, para committee lang ng buhay. Yun talagang nag-boom yun, nag-trending yan sa buong Pilipinas. At mayroon pa siya dapat na isiwalat tungkol dito sa pagpatay kay dating Attorney Bayorga at yung mayor ng Tanawan, si Mayor Halili, correct me if I'm wrong, no? So, at itong mga tatlong Chinese na pinatay dyan sa Dapicol, Davao, mga kababayan. Yan po ang hihintay natin. I really wish, no, na magsalita siya, na isa siya sa mga nag-uutos. So, dahil dito, mga kababayan, tuloy, sinabi ni Garma na si Parungo ay dating haharap sa kasong panggagaha sa Davao, subalit nung ito'y pinawalang kaso ng korte. Biro nyo yan? Kawawa talaga mga tao nung that time ni Digong. Siya na ang itinalagang tagapamahala ng mga financial transaction ng Special Task Force na binuo di umano ni Duterte para sa operasyon laban sa mga drugs personalities. Grabe, no? Alam nyo guys, sabi ko nga, diba? Nang dahil yan, sa reward system yan, nagiging abusado ang mga kapulisan. Kahit hindi mo sila pwedeng pumatay ng tao, ay talagang papatay sila kasi malaki ang reward ay yung si dating Mayor Espinosa, di ba guys, pinatay sa kulungan yan. Di ba pinatay sa kulungan yan? Pinatay sa kulungan. Ang sabi ni Congressman Ako, pinatay siguro sa kulungan dahil may reward yun. Pag pinatay yun, malaki ang reward. Di ba 50,000 from user, pag men in uniform 100,000 ba? At saka pag kilalang personality, yung mga politician 1 million, correct me if I'm wrong. Tuloy.
kung si Parongo ang ginamit na caretaker ng pondo para sa extra judicial killings, sinabi pa ni Garma na si Lester Berganyo naman ang nagmimintina ng listahan ng mga droga ng mga drug personalities, kung saan nakadetalye ang intelligence information na nakalap ng mga pulis. Ang mga personalidad na nakalista sa kanilang hit list ay may final approval ni umano ni Leonardo, dagdag pa ng dating PCSO official sa isang sworn affidavit na kanyang binasa sa Quadcom. Yung sinabi ni Garma, guys, detalyado talaga. Detalyado yung sinabi niya. Kaya talagang napukaw ang isip ni Bongo doon. Kasi sangkot siya Ngayon, todo deny na sinasabi niya wala daw reward system. Titingnan natin mamaya kung talagang walang reward system. Tuloy, iditinalye na rin ni Garma na ang kaugnay sa drug on war ni Duterte sa mga operasyon sa illegal na droga sa Bureau of Correction, Bucor, kung saan ilang mga kilabot na drug lords ay nakakulong. Diba guys? Yung pumatay kay Percy Lapid mismo sa loob, ang nag-utos na isang drug lord na kumuha sa ng tao sa labas. May kinalaman kaya yung dating Bucor chief na ngayon nagtatago? Sayang yun mga kababayan. Sayang yung galing niya sa pamumuno. Pero siguro dahil alam nyo, diba, ang tinutukoy ko dito si Bantag. Kasi kung wala talagang kasalanan si Bantag, hindi siya magtatago So I really hope one of these days, guys, ay lalabas siya at magsabi siya ng katotohanan, no? Lumabas siya para sabihin niya yung totoo. Huwag siyang matatakot dahil ang pangulo sa palasyo very ito guys, very fair ang batas sa kanyang pamumuno. Si Digong hindi talaga fair ang batas. Lahat, no? Na kaya niyang gawin. Kasi sa tingin ko kasi kay Digong, inabuso niya mga kababayan ang posisyon niya as a President of the Philippines. Tingnan nyo kung gaano kadami ang namatay, di ba? 30,000 plus. Brutal po 'yun. Lumabag siya sa human rights violation sa totoo lang. Pero mautak siya nung nalaman ng mga kababayan natin, although sila ay dilaw, ito yung mga kabayan black, nagsampa sila ng kaso, no, sa ICC. Sila yun, si Franz Castro, right? Correct me if I'm wrong. Nung nagsampa sila ng kaso, dahil alam nila medyo madugo na yung war on drugs ni Digong. So ito naman si Digong, guys, no? Correct me, kailan ba tayo nagkala sa ICC? Correct me if I'm wrong, 2018 ba? No, kumalas si Digong sa ICC kasi alam niya tagilid siya. Dahil if ever na talagang hindi siya guys, na kumalas, baka may kalalagyan siya, 'di ba? Kaya grabe, no? Learn and lesson sa atin lahat 'yan, sa mga bumuto sa kanya. Masasabi natin siguro ito si Senator Amy kasi, in-endorse niya kasi sa mga Marcos loyalist, kaya yan tuloy. Tuloy. Kaya naalala ko tuloy ito guys, si Percy, no? Dahil binanatan ito si Digong that time see? Tuloy, Leonardo, sabi niya dito, conducted briefing for all PDEA, IG Intelligence Group, Regional Director and PNP Chiefs regarding operation. Paliwanag ni Garma, additionally, if any individuals died during police operation, Leonardo reported the incident to Bongo for inclusion in his weekly report and request for refunds of operational expenses. See guys? Sinong nagsasabi na walang alam si Bongo? Di ba? Ayan Anong sabi dito? See? Ayan Leonardo reported the incident to Bongo. Ay, sus, Mariusip kayo. Kaya todo deny siya mga kababayan. See? Sabi, rep suspect nagsilbing depository ng pondo sa EJK. See? OPS. All plan funds refund for operational expenses and rewards for agents were processed through the bank accounts of Peter Parongo and Metrobank, BDO, and PS Bank, sabi ni dating PCSO General Manager Retired Police Colonel Royena Garma. Mapapatunayan yan na itong sinabi ni Colonel Garma dito sa mga bangko na ito. Ngayon, pag nakakuha ang Quadcom
na mga payslip na kung saan i-withdraw galing dyan. Saan banda yan? Metrobank, BDO. For sure yan, kukuha sila ng mga Xerox ng withdrawal slip na pera na wini-withdraw ni sino nagwi-withdraw dito? Si Parungo. Kukunin nila yan ng Quadcom. For sure, ang Metrobank at ang BDO o PS Bank, mayroong Xerox copy yan. Yung withdrawal slip. Imposible guys na wala. Mayroon yan. Kukunin yan. Tingnan nyo. Kaya malalaman natin pagdating ng mga araw. So dahil dyan mga kababayan, dahil ito, todo deny ito si Bongo, mga kababayan, na wala daw reward ship, ito, panoorin nyo, itong sinabi ni dating Pangulong Digong. Para kumplito detalyado mga kababayan. Kayo na pang bahalang humusga. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Ito si Bongo, sinungaling talaga ito na. Sabi dito guys ni Garma, I am not so familiar with the specific amounts. Yan I might be wrong if I say that it is 50,000 or 100,000 or 1 million, but there is a corresponding amount for labor chair. Yan, pag user ka kasi 50,000 siguro. Pag baka mga nasa serbisyo 100,000, pag mga politician 1 million ang reward system pag nakapatay ka. Kaya guys, yung mga pulis imbis matino, naging masama sila dahil dyan sa reward system. Kaya malaking kasamaan yan. Masamang idea itong reward system na kaya sila ng kumitil ng tao. Kahit sabihin mo hindi pwedeng kikitilin nila para lang sa pera because of this reward system. Ito po mga kababayan, yan po ang sinabi ni Bongo. Walang reward system na ini-implement noon kapalit ang buhay ng sinuman. Sinungaling. Siyempre, nasakote ka na Alam na alam ng mga Pilipino na ang buong pagkatao mo. Tahimik ka pero halimaw din pala di ba? Ako guys nakakalungkot lang. Bakit? Ito lang po ang masasabi ko lang Wala po sa Biblia, wala po sa salita ng Diyos na pumatay ka ng tao. Kitilin mo na lang lahat ng tao. Hindi guys, pag nakasakuti ka ng taong masama o gumawa ng krimen, wala naman nakalagay sa Biblia na patayin mo kaagad No, wala, unless lang pag talagang ito ay nanlaban. Pero dahil ayon sa ating mga nakalap na mga balita at nabasa mga kababayan, may mga nahuli kahit itinaas na ang mga kamay, pinagbabaril pa. Biro mo, at maraming nadamay na mga inusinting mga kabataan tulad ni Kian, 'di ba? 17 years old. Pinatay na lang. Kahit sabihin mo na tinaas niya yung kamay niya, pero binaril pa rin. 'Di ba? Nakakalungkot yung ganun Wala po sa Biblia yan Unless lang talaga, kapag kapag lumaban, nakipagsalita ng putok, okay lang yun. Pero yung patayin mo yung tao, na kahit itaas niya ng kamay, wag ganun. Biro mo, 30,000 na namatay sa war on drugs. Grabe, brutal po yun Talagang lumabag ka sa human rights violation. Kaya nga, mautak si Digong kaagad siya nagkala sa ICC dahil alam niya madugo na ang kamay niya nung that time na yun. Tingnan nyo. Ito, dahil dito sa sinabi sa pagsisinungaling ni Bongo na wala daw reward system, ito ang sinabi mismo ng kanyang boss. Ayan. You see, mismo yan si Digong. May 3 million ako na reward sa mga drug lords. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. See? See, mga di ba, mga kababayan? Wala daw reward system. Pero tingnan nyo naman, ang sinabi ni Digong, lastik talaga ito. May 3 million ako na reward sa mga drug lords. I'm not saying that you kill them. But the order is dead or alive. Nagkwago talaga. Ganun ka brutal sa panahon ni Digong, mga kababayan. So sa akala nyo kaya
itong mga Duterte, may pangarap pang makaupo sa Malacanang, ay sos. Republic of the Philippines, people of the Pilipinas, wag natin hayaan na malalagay na naman sa drug on war ang bansang Pilipinas. Kawawa ang mga inosente. Kaya nga may batas ang mundong ito. Bakit? Para kung sino man ang mga kriminal na huhulihin, ikulong for life in prison. Ayon sa kanilang sentensya at ayon sa kanilang mga nagawang krimen. Yun ang batas ng mundo. Not to kill them. Di ba? Hulihin mo sila. Hulihin mo. Yun ang batas ng mundo eh. Wala naman nakalagay sa Biblia eh. Hulihin mo at patayin mo. No. Mali yun. Human rights violation yun eh. Yung mga yan, kahit mga kriminal mga yan, pag for life in prison ay doon na sila mamamatay eh. Di ba? Yung iba naman, ayon sa sentensya nila, 20 years to 30 years, 40 years, there's posible na talaga naman magbabago sila. Bibigyan sila ng second chance. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., narinig nyo ba maraming namamatay sa war on drugs niya? Iba ang level ng war on drugs niya. Kasi yun ang order niya. Hulihin nyo sila at ikulong. Kaya naman mga kababayan, ang mga kulungan ngayon masikip na. Maraming nahuli eh. Dito sa amin, very peaceful mula nung umupo siya. Kasi nung that time ni Digong, mga kababayan, nakakatakot ang mga pulis. Sa totoo lang, why? Mayroon kaming dito mga kababayan na kababayan namin, kabayan namin dito, sumakay ng kuliglig kasama po yung mga magulang niya at saka mga anak. Pinatay na lang ng ride in tandem habang nagda-drive ng kuliglig. Doon mismo sa harapan ng bahay ng biyenan ko. Grabe, brutal. Kaya nakakatakot nung that time, mga pulis. Pero ngayon, very smooth na ang mga pulis, mababait na sila. At wala talaga mga droga dito sa amin mga kababayan. Kung mayroon man siguro, hindi natin alam. Talagang takot na takot sila. Kasi, ora mismo yan, hulihin sila at ikukulong. Kaya nga, masikip na ang kulungan eh. Maraming nahuhuli. Not only the Filipino na talagang gumagawa ng ganyang mga kalukuhan na pagbibinta ng droga. Including the international, mga foreign na pumapasok sa bansa. Kailan lang may nahuli? Milyon-milyon. Milyon-milyon mga kababayan. Isang tawag dito? Isang itim na tao galing sa ibang bansa. Nahulihan. Ilang shabu yun? Milyon-milyon. Maraming nahuli. Kaya nga maraming ngayon mga foreigner na nakakulong. Ay nako, sabi ko sa inyo, yun ang maganda. 'Di ba? Yun ang maganda. Na ikulong sila for life or kaya itong mga ito ipa-deport doon sa bansa nila. Ganun lang yun eh. Dapat ganun. Yung war on drugs ni Pangulong Marcos Jr. very smooth. Wala kang masasabi. Narinig nyo ba? At saka sa panahon niya mga kababayan, nako, low crime. Hindi katulad ni Digong. Grabe. Ang tindi talaga. Kabrutal. So, yan. Kaya yan si Bongo sinungaling. Nagtatago yan sa likuran ng Malasakit Center. Kaya sana mga kababayan, yung mga video na importante tungkol dito sa mga taong ito, dapat i-spread nyo para malalaman natin mga kababayan na itong mga tao na ito hindi dapat makaupo sa Senado uli or any position, di ba? So yun guys, ano po ang masasabi nyo? Ako? Nako, well, hintayin natin ang susunod na mga resulta kasi very, ito guys, hindi instantly na mahuli ka agad sila. Ito ay proseso. Pag-aralan mabuti. So yun guys, no? Ang pinaka-latest updates video natin. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.